Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. As usual, pag-usapan ho natin itong si VP Inday Sara Duterte, also known as Pusit, si Minet. At ito hong si Senador Senate President Escudero, na wife ni Heart Evangelista at ex ni Jericho Rosales. Na kung saan mga kababayan, nanindigan ho matindi nagmamatigas itong si Senate President Jesus Escudero parang care na care kay parang care na care kay kay VP Inday Sara Duterte Nanindigan ho ito ho si Senate President Senador Jesus Escudero na kung saan hindi talaga raw mauumpisahan ngayon ang impeachment trial. Hindi raw talaga ngayon masisimulan. Sa July 30 raw. Magi-start pa August. Pa bare months na, putik na yan. At nako eto mga kababayan, inilabas na. Naglabas na ho ng mga resibo na kung saan matindi pala ito. Kaya naman pala matapang ito si VP Inday Sara Duterte. Di ba nung nakaraan nagpapasalamat siya, sabi niya. Buti na lang nagkaroon na ng nag-file ng impeachment case dahil masasagot na natin ang mga tamang kasagutan, mga tamang tanong. Mabuti na rin yan para masagot ng formal, di ba? Kaya naman pala matitindi pala mga hawak na ebidensya nito ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, na kung saan mapapatunayan niya talaga walang nangyaring korupsyon, walang nangyaring kupitan, walang nangyaring pandarambong. Matindi pala ang ebidensya, makikita nyo rito. Panoorin muna natin itong video, Pakinggan muna natin. Kay Jesus Escudero. Nanindigan si Senate President Cheese Escudero na hindi sisimulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nakabreak ang sesyon sa Kongreso. Sa gitna yan ng inilunsad na People's Impeachment Movement ng ilang grupo na layong makakalap ng 1 milyong pirma para pasimulan agad ang paglilitis. Sabi ni Escudero, walang dami ng pirma ang makakapagpaamyenda ng batas o ang makakakumbinsi sa kanya na labagin ito na mangyayari anya kung i-convene ang impeachment court habang nakarises ang Kongreso. Hindi rin anya maaring baluktutin ang batas. Hindi anya dapat sumunod sa dikta ng sinuman dahil... Matindi, no? Kasi mayroon hong kumakalat sa social media na magkakaroon ho ng signature campaign na kung saan magpapapirma or may dapat magpapapirma man kung sino man yan ang gagawa niyan, hakbang na yan, papaabutin ng 1 milyon. At pag umabot ng 1 million, sisimulan na ho ang impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte. Matindi ito si Senate President Senador Jesus Escudero. Hindi raw sa dami ng pirma, talagang kahit anong mangyari, hindi raw mangyayari magkaroon ng impeachment trial, for life na yata panghabang buhay. Parang ayaw pa istorbo ni Senate President Jesus Escudero ngayong break ng Senado, no? Ano ba kasi ginagawa niya? Asan ka ba? Nakabakasyon ka ba? Parang ayaw mong pa istorbo Siguro meron silang staycation or date or vacation or staycation sa ibang bansa ni Heart, no? Baka sabi natin second honeymoon or Tuloy natin. Dahil lang sa kanilang sariling kagustuhan, pagkiling at pagmamadali sa proseso ng impeachment. Sa Hulyo pabalak simula ng paglilitis sa bise base sa inilabas na impeachment calendar ng Senado. Ayan, maliwanag mga kababayan, nanindigan, nagmamatigas talaga si Senate President Jesus Escudero na hindi talaga masisimulan. Kahit viral, kahit trending, kahit maingay ang usaping impeachment trial. Kahit daw magkaroon pa ng milyong pirma, 1 milyon o milyon-milyon, di raw paramihan ito ng pirma. So July 30 raw talaga. July 30 daw sisimulan ng impeachment trial ang pagdinig. March, April, May, June 30. Kumbaga sa may lulusubing kampo, kalaban, parang mapaghahanda na, no?
mga kababayan, ako sa tingin ko kahit magkaroon na ng impeachment trial ganitong kaaga, tingin ko parang walang mangyayari. Mukhang mananalo ang kampo nila BP Inday Sara Duterte. Tingin ko walang mangyayaring hindi matatalo or hindi makukonvict ito. Matitindi pala hawak na ebidensya nila BP Inday Sara Duterte. Malaki pala ang hawak nilang katibayan na kung saan wala talagang mapapatunayan talaga nila mga kababayan na walang nangyaring korupsyon. Oo. Wala disappoint Oo. Kahit ako na-disappoint ako. Kaya sabi ko, kaya naman pala matindi itong mga ito. Matindi pala ang mga hawak na ebidensya. Bukod sa mga confidential fund na hinahanap, di ba may mga project na napagawa si BP Inday Sara Duterte sa DepEd nung siya nanunungkulan dyan bilang secretary. Ayon dito sa report, mga kababayan. Ayan paano niya masasabing may kahit kayo mga pula, loyalista, taga-suporta ni Pangulong Bongbong, mga dilaw kakamping. Kahit kayo mawawalan kayo ng rito, mukhang matindi ang hawak nila BP Inday Sara, mukhang magtatagumpay sila. Kasi tingnan nyo, nung namumuno si BP Inday Sara Duterte dyan sa DepEd, bilang, namumuno bilang secretary. Ang target daw na classroom na dapat gawin ay 6,379. Sa buong Pilipinas. 6,379 na classroom ang binadgetan para mapagawa yung 6,379 na classroom na sa pamumuno ni BP Inday Sara Duterte. Ang napagawa, 192, 3% lang. Saan kaya napunta yung budget, classroom repairs. Yung mga kukumpunihing mga classroom sa buong Pilipinas. Target 7,550. Ang napagawa lang 208. Nangyari. Saan napunta yung budget? Kumbaga sa may inutusan ka bumiling sunmig light, isang kahon. Ito pera, bili ka sunmig light, isang kahon. Pagbalik nung inutusan mo bumili isang kahon ng sunmig light, isang kahon pinabibili mo, dapat 24 pieces yun. Yung bit-bit, 5 piraso. Ang bit-bit, 5 piraso lang. Isa na punta yung 19. Target, 88 last mile school. Napagawa, completed, 3 lang. Ano nangyari? Ngayong March 6, hindi. Isa napunta yung mga budget nun. Kaya matindi hawak na ebidensya na itong mga ito Kaya hindi makasagot itong mga ito, matitindi hawak na ebidensya. Talagang walang kabahid-bahid na korupsyon Tapos may nangyari pang ganito. May nangyari pang ganito. Siya na ba yun? Ano pala nangyari dito? Sabi rito sa report to. 5.69 billion halaga ng feeding program ng DepEd sa ilalim ni Sara na sayang. Panis na gatas, bulok na pagkain, expired na tinapay na may mga insekto. 5.69 billion na sayang. Jesus Mario.
Paano tayo hindi magkakanda utang-utang nito kung nasasayang lang ang pondo? 5.69 billion halaga ng feeding program ng DepEd sa ilalim ni Sara na sayang. Panis na gatas, bulok na pagkain, expired na tinapay, may mga insekto. Putik na. Oh. DepEd, Finance Department, walang idea kung saan nilustay ni BP Sara ang dating 112 million confidential fund. Nung siya ay kalihim pa, may 112 million naman. Iba naman to. Nilustay daw ng 11 days, hindi malaman kung saan dinala yung 11 days na yon, kung anong ginawa. Ay, sus Mariosa. Anong klaseng ito? Sekretary, bakit ganun? 'Di ba? Oh, meron pa nga rito eh. Oh. Oh. Ayan pa oh. Mga nakalagay oh. DepEd got 679.1 billion in the 2023 budget. Putik na yan. Grabing budget ito. 2023, 676.1 billion. Naku po, Sus Mariosa. Oo, ito nabasa na natin kanina to yung mga hindi na pagawa. Ilang porsyento o ilang pirasong mga classroom lang ang napagawa. Saan napunta ang mga budget nun? Ay, hindi natin tatalakayin ito kasi walang mapapala ang taong bayan. Ganun ba yun? Hindi importante ito. Ay, nako. Kaya sana, madaliin na ito. Dapat nga simulan na ito kasi kumbaga sa kalaban para mapaghahandaan pa para may mga magagawa pang mga plano Di ba? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit mamaya. Bye-bye.